Yo, may chika ako sa inyo. Nakita nyo ba tong nag-viral na video ni Malik Beasley nung nasa Milwaukee Bucks pa siya? Grabe, usap-usapan niya yun na parang nilaglag daw niya ang sarili niyang team noong 2024 dahil sa pustahan. Isipin mo, 4 na laro daw ang sinadya niyang ipatalo o sirain ang stats. Ngayon, hihimayin natin ang unang laro kung saan nahuli siya sa akto. At promise, kung titigan mo, mukhang garapal talaga ang galawan mga repa. Ayun na nga, January 26, 2024, kalaban nila ang Cleveland Cavaliers. Ang sabi sa mga usap-usapan sa pustahan, ang taya kay Beasley ay under 3 rebounds. Ibig sabihin, bawal siyang makakuha ng 4 na rebound. Dapat 3 o pababa lang para manalo ang taya. At dito na nga nagsimula ang teleserye ng pag-iwas sa bola. Unang 45 seconds, kakasimula pa lang ng laro. Nakakuha agad si Beasley ng unang rebound niya. Siyempre, normal pa. Simula pa lang eh. Pagkalipas ng ilang minuto, may sumablay na tira. Nakuha na naman niya ang pangalawang rebound. Doon na siya kinabahan. Isipin mo, 2 rebound agad sa unang quarter pa lang. Kung iwasan pa niya yung pangalawa, masyadong halata na, di ba? Dito na naging kapanapanabik ang kwento. Halos buong laro pa ang natitira. Tapos isa na lang ang pondo niyang rebound. Pag nakatapos siya ng 4, talo ang pustahan. Kaya anong ginawa ng idol nyo? Nagala iwas pusoy. Simula nung makuha niya yung pangatlong rebound sa first half, ang plano niya sa buong second half, lumayo sa ilalim ng ring hanggat maaari. Tuwing may titira, imbis na pumasok sa ilalim para mag-box out, tumatakbo siya palabas. May isang clip dito, tumira si Dean Wade ng Cubs. Lahat ng manlalaro nakatingin sa ring. Nag-aabang kung papasok o tatalbog ang bola. Pero si Beasley, lumingon sa ibang direksyon. Parang walang pakialam kung saan mapupunta ang bola, basta wag lang mapunta sa kamay niya. At ang matindi pa rito, sa huling bahagi ng laro, may fast break ang Cubs. Imbis na mag-switch siya sa tao para dipinsahan ang ilalim, nanatili siyang nakadikit kay Donovan Mitchell sa malayo. Bakit? Kasi pag lumapit siya sa ring, baka aksidenteng tumalbog sa kanya ang bola. Sa huling play, kitang-kita na literal na tumatakbo siya palayo sa rebound. Parang may allergy sa bola ang potek. Kaya kayo mga repas, tingin nyo ba talaga may lutuan na nangyari o sadyang malas lang at kakaiba lang talaga ang takbo ng laro niya nung araw na to? Comment nyo ang opinion nyo sa baba. Siyempre, huwag nyo rin kalimutan mag-like at subscribe para lagi kayong updated sa mga kwentuhan basketball. Hanggang sa muli, peace out!